Diyos, ang aming pagkakaisa, ang aming pagtitipon ngayong umagang ito ay pagtataas ng aming mga sarili bilang alay sa inyo. Kami po ay inyong kupkupin, yakapin, at hinihingi rin po namin aming Diyos na bigyan niyo po kami ng bagong lakas, ng bagong sigla sa mga pagkakataon na ito. Hinihingi po namin din, aming Ama, ang inyong kaliwanagan, bagong pag-asa, bagong ligaya sa aming puso na magpapasaya ng aming mga araw-araw, O Diyos. Ama, inaantabayanan po namin ang mga bago niyong ituturo. Ito pong lahat ay aming inaasahan, pinangahawakan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Magandang umaga sa inyo, mga kapatid. Maligayang pagsasama-sama. Sumainyo ang kapahingahan ng Panginoon, sumainyo ang kanyang bagong lakas, ang kanyang kapayapaan. Jesus had many teachings and clarifications about prayer. Maraming itinuro ang ating Panginoong Hesus tungkol sa pananalangin. Hindi lang siya basta nagturo, marami siyang kinlarify about prayer. Isang araw, ang Panginoong Hesus ay nagturo sa kanyang mga tagasunod tungkol sa pananalangin. And this is what Jesus taught about praying. Sabi ni Jesus sa kanyang mga followers, well, if you want to learn how to pray, pray this way. Matthew chapter 6, verse 9 to 10. Ganito daw manalangin, sabi ng Panginoong Hesus. Our Father in heaven, may your holy name be honored. May your kingdom come. May your will be done on earth as it is in heaven. According to Jesus, prayer is experiencing the Father's kingdom. Ang pananalangin daw ay yung maranasan ang kaharian ng Diyos. Ang pananalangin daw ay also about God's will. God's will which is to be done and to be acted upon. Yung kalooban ng Diyos mangyari, masunod dahil ito ay kinikilusan, ito ay sinusundan ng pagkilos. Ang panalangin ay ang maranasan ng kalooban ng Diyos sa paraan ng pagkilos. In short, yun ang sinasabi ng Panginoong Hesus. In other words, ang panalangin ay pagkilos. At yan ang ating tatalakayin ngayong umagang ito sa ating shared reflection na pinamagatan nating Praying Through Actions. Luke chapter 18, verse 1 to 8. Jesus told his disciples a story about how they should keep on praying and never give up. Ganito yung kwento na binahagi ng Panginoong Hesus sa kanyang example how to pray. In a town, there was a judge who didn't fear God. This judge did not fear God or care about people. In that same town, there was a widow who kept on going to the judge and saying, "Make sure that I get fair treatment in court." For a while, the judge refused to do anything. So araw-araw daw pumupunta itong widow, talagang inaapilan niya dun sa judge yung kanyang kaso, na sinasabi niya, nagawan ako ng mali, may injustice na nangyari. Araw-araw niya itong inaapil dun sa judge. But this judge, as we have read, he did not fear God. Unfair talaga siya at wala siyang pakialam sa tao. Verse 4, for a while the judge refused to do anything. Finally, he said to himself, even though I don't fear God or care about people, I will help this widow because she keeps on bothering me. If I do not help her, she will wear me out. So sabi nung judge, oo, actually wala naman akong pakialam talaga sa tao. At wala akong pakialam sa justice na yan. Nataon lang na-judge ako at nasa posisyon ako. Pero sige na nga, pagbibigyan ko na itong widow na ito kasi mabibuisit lang ako sa buhay ko. Araw-araw niyang kakapunta dito. Mapapagod ako kakarinig sa kanya. Verse 6, the Lord said, think about what the crooked judge said. Pag-isipan natin yung sinabi na yan ng crooked judge. Won't God protect His chosen ones who pray to Him day and night? Won't He be concerned for them? He will surely hurry and help them. But when the Son of Man comes, will He find on this earth anyone with faith? Malinaw na itong story na ito, itong parable na ito na dinidescribe ni Jesus, malinaw na ang topic
centered on this story, on this parable, is about prayer. Sinabi ni Jesus yun ang pinakasentro ng usapin. The example of the widow, on the other hand, in observation, hindi siya nagpapakita ng usual na example ng prayer. Napansin niyo yun? Kung itong parable na ito ay tungkol sa prayer, bakit yung example na tinutukoy hindi siya nagpakita ng usual na paraan ng pananalangin? Yung luluhod, no? Ilalagay mo yung dalawang kamay mo na nakaganon, pipikit, yuyuko. Bakit wala mga ganun dun sa example? At kung prayer ang pinag-uusapan at yung widow ang example dito, the widow, as we have seen in the story, as an example, she is an example of action. At yun yung babagtasin nating talakayan. Kasi nga, praying can be done through action. Kung yung widow ang example ng prayer, anong matututunan natin doon sa widow? Araw-araw siyang pumupunta doon sa judge. Hindi siya tumitigil. Nagsumikap siya. Therefore, praying can be seen as a form of action. Or action can be a prayer. How we pray shapes the way we live. Kung paano tayo manalangin, yun ay humuhulma, yun ay humuhubog kung paano natin paniwalaan ng Diyos. How we pray shapes how we believe in God. How we pray also shapes how we follow Jesus. And how we pray shapes our life in faith. Kaya kailangan malinaw natin na iintindihan ng prayer. So ano nga ba talaga ulit ang prayer? Yun yung pag-isipan natin. Ano na nga ba ulit talaga ang prayer? Paano nga ba ang prayer according to Jesus? Yun ang ating talagang pinag-iisipan ngayong sandali na ito. First and foremost, we need to recall, we need to be reminded that prayer is more than just asking for something. Tinuruan tayo, we were taught that prayer is to ask God, which is not wrong. Hindi naman mali na humingi sa Diyos in prayer. At yun din ang turo sa atin. Tama yun. But first and above all, prayer is about immersing in the Spirit of God. Ang pananalangin ay yung maglagay ka ng panahon na makipag one-on-one sa Diyos. Yung time mo in the presence of the Lord, absorbing His Spirit, absorbing the presence of God, which means absorbing hope, absorbing courage. Yun, yung time mo ng pananahimik para maka-absorb ka ng pag-asa, maka-absorb ka ng lakas ng loob, maka-absorb ka ng bagong energy sa Diyos. Yun ang prayer talaga. More than asking, it's about immersing ourselves in prayer to absorb the energy of the Lord. At pag na-absorb na natin yon, ibig kasi sabihin, pag na-absorb na natin yon, we can take action. Doon at doon siya pupunta. Remember the first church after the Pentecost or nung nangyari yung Pentecost. Ano muna ang ginawa ng mga disciples matapos umakyat ng Panginoong Jesus sa kalangitan na nung iniwan na niya ang lahat? Ang ginawa ng mga first followers ng first church, they spent time absorbing the Holy Spirit. Ano nangyari after absorbing the Holy Spirit? Kumilos na sila. Kaya magkadugtong talaga ang prayer at saka action. And as we will further discuss, action is a way of praying. At pag pinag-isipan nga natin yan, yung pagkakadugtong ng dalawa, meron na kagad tayong pwedeng i-apply . Therefore, if this is the case, we should not waste our time in prolonged words in prayer. We should not waste time in prolonged request, matter of fact, in prayer. Bakit? Kasi God knows what you need. Ang tanong, do you know what to do? Yun ang mas dapat na tanong. Kasi bakit mo pahahabain ang prayer sa daming request? Bakit mo pahahabain yung prayer sa daming mga words? Alam na ng Diyos kung ano yung kailangan mo. Ang tanong nga talaga in terms of prayer, alam mo ba ang dapat mong gawin? Kaysa maubos yung oras sa ganyang paraan ng pananalangin. Matthew chapter 6 verse 7 to 8. When you pray, don't talk on and on as people do who do not know the Lord. They think God likes to hear long prayers. Let me read that again. They think God likes to hear long prayers. Ang akala nila gusto ng Diyos yung mahabang-mahabang mga prayer. Yun ang akala, yun ang sinasabi nga ni Jesus. But verse 8, do not be like them.
sabi ng Panginoon. Your Father knows what you need even before you ask. Kung alam na ng Diyos Ama natin sa langit kung anong kailangan natin bago natin hingin, ano pa talaga ang gagawin natin in prayer? As I was saying a while ago, spend your time in prayer absorbing the energy of the Lord. Kaysa yung andami-daming words, ang haba-haba ng request. Prayer is to immerse in that energy so we can take action. At ano nga ulit ang prayer? Ano pa nga ba ulit ang prayer? Prayer is trusting God's good intention for everyone. Pagka sinasabi nating prayer, nakikipagniig, dumidikit tayo sa presensya ng Panginoon kasi naniniwala tayo at nagtitiwala tayo na mabuti ang kanyang layunin para sa lahat. We were taught to pray to seek God's will. Di ba? Ang turo sa atin ay manalangin ka para mahanap mo ang kalooban ng Diyos. Mag-pray ka to seek God's will. At tama ulit yon. Walang mali doon. Tama, kaso anong nangyari nga lang dyan, naging trap naman. Yung mga tao ngayon, hindi na natapos kakapray. Hindi na kumikilos kakapray. Kakahanap ng signs, kakahanap ng will of God. So hindi na kumikilos, pray na lang ng pray. Ganon nga ba talaga yun? Hindi nga siya ganon na nga sinasabi, alam na ng Diyos kung anong kailangan nyo. Minsan nga, lumapit yung mga Pharisees at saka Sadducees kay Jesus. Humihingi sila ng sign para i-confirm kung yung bang turo ni Jesus ay makadiyos nga talaga. Obvious naman na truthful yung mga turo ni Jesus. Obvious naman na practical at makatotohanan yung mga turo ni Jesus. Pero itong mga Pharisees, hingi pa rin ng sign. Mateo 16, 2-3. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, kapag dapit hapon ay sinasabi ninyo magiging maganda ang panahon dahil maaliwalas ang langit. At kapag umaga naman, sinasabi ninyo, uulan ngayon kasi madilim ang langit. Nakakabasa kayo ng palatandaan ng langit, ngunit hindi nyo mabasa ang palatandaan ng kasalukuyang panahon. Sabi ni Jesus, kaya naman, ano na naman mga sign yung hinahanap nyo? Mabuti pa yung panahon, yung weather, alam nyo. Pag mapula ang langit, alam nyo na uulan. Pag nakita nyong clear ang sky, alam nyong maaraw. Buti pa yan, nai-interpret nyo yung sign. Ano pa bang sign ang hanap ninyo? Jesus is saying, andyan na lahat ng sign, mga kasama. Kayo na hanap ng sign, andyan na lahat. Hindi lang makita, ito ang talagang issue. Hindi lang makita, hindi maintindihan yung sign kasi walang eyes. Walang wisdom. Nandyan na lahat. Titignan na lang, babasahin na lang, at aalamin na lang. Hindi makita yung sign kasi walang eyes at wisdom. Bakit? Kasi hindi mag-research. Kasi hindi mag-planning. Kasi ayaw mag-analysis. In other words, kulang sa action. Kaya nga walang mangyayari kaya haba-haba ng prayer time. Bakit? Ano bang kasing hinahanap mo? Signs. Ano bang hinahanap mong sign? Bubuka yung lupa. Magiging 2 itong building ng FINMA. Paglingon mo, 3 na bigla ulit. Ano pa bang sign yung hinahanap nyo? Andyan na lahat ng sign. Kaso hindi nakikita, hindi nai-interpret kasi nga hindi ginagawa ng pagpaplano. Hindi pinag-aaralan. In short, as I have said already, kulang sa pagkilos. Ang dami-daming sign na hinahanap, bubuksan ko po ba itong business na ito? Tatanggapin ko po ba itong job order na ito? Ganyan. Di mag-research ka nang malaman mo. Hindi, dapat galing sa langit. Ano pa bang galing sa langit yung hinahanap natin? Ang general na kalooban nga ng Diyos para sa lahat, kabutihan. So, praying is to understand and trust na gusto ng Diyos na mapabuti ka. Kaya nga po, gusto ko pong malaman kung gagawin ko na o hindi. Anak, para malaman mo yan, i-google mo na lang. Nasa Google lahat ng sagot kung tutuusin. Kulang nga kasi sa actions. Kulang sa sariling sipa. Umaasa na nagkandatamad na lang na hintayin natin ang senyales ng langit. Yun ba talaga ang prayer? Yun yung ating pinag-iisipan. So, gagawin ko po ba ito?
Kung makita mo sa research mo, sa due diligence mo na wag, edi wag mong gawin. Kung makita mo ngayon sa iyong mga research, sa inyong planning na go for it, then go for it. Ang point natin, kailangan kumikilos tayo. Hence, mga kasama, this is what we're saying, that actions are prayers. Action or taking action is praying. Taking action is a way to pray. Yun yung sinasabi natin. Actions are prayer. It is a way of praying because actions are guided by belief and faith. Yun talaga yun. You know what? Yung mga preferences, yung mga choices natin, habits, and even dislikes, these are all shaped by beliefs. Or if you want, these are all shaped by faith. Yung mga preferences, kaya mo pinili yan kasi naniniwala ka sa efficiency, sa efficacy ng isang bagay. Bakit pinili mo itong brand A over brand B? Kasi mas nagtitiwala ka, naniniwala ka na mas effective yung brand A. So it's rooted in your belief. Bakit hindi mo kinain itong pagkain na ito? Somewhere inside your heart, parang feeling mo, hindi siya tama. Ayaw mo. Yun. Ang mga choices natin, preferences, mga habits, yung mga ginagawa natin araw-araw, nakaugat yan sa ating paniniwala. And this is why we say, how we act, kung paano tayo kumilos, how we act really reveals what's really inside our hearts. Kung paano tayo kumilos, yan ay yun yung pinapakita talaga ng ating kalooban. Hindi maitatago sa ikinikilos ang tunay na laman ng puso. Lalo na sa pagsasalita. Kaya nga may expression tayo, di ba, sa Tagalog, yung tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Yung sinasabi niya, ganun. No? Yan ang sinasabi niya. It's a sarcasm actually. It's sarcasm. Sinasabi niya lang, ayaw. Pero kitang-kita mo sa ikinikilos na gusto. Kasi hindi nga maitatago kung ano yung nasa kalooban. Tinutulak lang ng bibig pero kinakabig ng dibdib. It's a sarcastic expression na kahit na anong buka ng bibig, nasa kilos, nasa galaw, yung tunay na saloobin. And this is how we should look at prayer. Hindi lang yung sinasabi ng bibig. Hindi lang yung inuusal. Paano tayo kumikilos? Yun ang talagang prayer. So kahit na anong kakadasal natin, kahit ang haba-haba ng prayer time, kung walang tamang pagkilos, walang mangyayari. Promise. Kasi nga, hindi siya nagtutugma. On the other hand, ito rin ang proof of case neto. On the other hand, mapansin nyo, mayroong mga tao hindi pala pray, quote-unquote pala pray, yung di mo marinig na ang haba-haba mang pray. Pero tama, kumilos. Hindi siya masyadong mga paladasal, quote-unquote, pero meron silang results. Kasi nga, they quietly take action. Tahimik lang na kumikilos, pero kumikilos. Kasi nga, kung ano yung ikinikilos, yun yung talagang laman ng puso. Doon siya nagbubunga. Luke chapter 6 verse 45, good people do good things because of the good in their hearts. But bad people do bad things because of the evil that is in their hearts. Kung ano yung nasa puso, yun ang galaw. Actions confirm what we truly believe in. Again, actions confirm what we truly believe in. Makikita at makikita sa kilos. And actions are prayers, as we are saying. Or actions is a way of praying because, you know what? Jesus' power, the power of Jesus respond to people's action. Or to people's faith. Kasi nga sabi natin, ang action, faith yun eh. At ang kapangyarihan ng Diyos, ang kapangyarihan ni Jesus sa maraming mga kwento sa Biblia, yun ay sumagot, yun ay tumugon, ayon sa pagkilos ng mga tao na lumalapit sa Kanya. Pansinin niyo, yung maraming mga case, maraming mga examples ng istorya nung lumapit kay Jesus dahil sa pagkilos nila, doon sumasagot si Jesus. Remember how Jesus grant the woman with perfume, yung nagbuhos sa Kanya ng perfume, yung lumapit sa Kanya? Di ba? Walang words yung woman, pero umiiyak siya. Yun daw luha niya ang ginamit niyang panghugas ng paa ng Panginoong Jesus. Tapos binuhusan niya ng pabango si Jesus. Those were actions. Luke chapter 7 verse 50, ang tugon ni Jesus, Jesus said to the woman,
Your faith has saved you. Go in peace. Or if you want to read it, your faith, according to your actions, has saved you. Go in peace. Nasa kilos eh. Naalala nyo rin kung paano pinagaling ni Jesus yung lumapit, yung kumilos sa kanya na babae na nagdudugo for 12 years, the bleeding woman for 12 years. Ang hirap kumilos nun, pero tama yung kilos niya. How did Jesus respond to this woman? Matthew 9, chapter 9, verse 21 to 22. She said to herself, sabi ng babae, if I only touch his cloak, I will be healed. Pagkilos. You see the pagkilos here? Kung mahihipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. So, hihipuin niya talaga. Lalapit siya kahit hirap siya. Verse 22, Jesus turned to her and saw her. Jesus said, take heart, daughter, he said, your faith has healed you. If you want to read it again, your faith according to your actions has healed you. Nasa tamang pagkilos. Minsan naman, merong isang bulag. There's a blind man who approached Jesus. Sabi ni Jesus, or nagpapagaling rather, itong blind man sa kanya. So, siyempre, hindi siya makakita. Diba? So, may effort. Again, yung paglapit niya. Mark 10:51 to 52. What do you want me to do for you? Jesus asked him. The blind man said, Rabbi, I want to see. Ang sagot ni Jesus, go. Said Jesus, your faith, again, your faith, ha? Your faith has healed you. Yung kilos niya, yung kanyang actions, according to what's inside their heart, the hearts of these people, yun ang nagpagaling sa kanya. Actions are prayer. Kailangan nating makita yun. Ang pananalangin, hindi lang yung pipikit. No? Pagdadaupang palad natin yung mga kamay natin, luluhod. Prayer yun. Hindi naman natin sinasabing hindi prayer yun. Pero hindi lang yun ang prayer. Pwede tayong mag-pray through our actions. Ang kagandahan nga ng prayer by actions, ang kagandahan nito, action unifies everyone who truly believes. Yung mga talagang naniniwala, yung talagang nakikiisa sa pananampalataya, kikilos at kikilos. Believers who truly prays together will act together. Doon mo nga makikita kung sino talaga yung, I'm praying for you, sister. Iba yung sinabi lang niya na gano'n. Pero iba yung kasama mo talaga siya. Iba yung kasama mo ako sa panalangin, kapatid. Sinabi lang niya yun, pero kasama mo ba talaga siya? Makikita nyo nga sa action eh. Because believers who truly prays together will act together. Mas nakikita sa pagkilos kung sino ang tunay na nakikiisa sa paniniwala. At sino yung bukang bibig lang. Makikita talaga yun. Or worse, makikita nyo rin yung sino lang yung nakikibalita ng latest chismis sa prayer time. Yung, nabalitaan nyo na ba? Ipag-pray natin. Diba? Wala na palang trabaho isama natin sa prayer. So, mga ganong klase, yung, di ba, balitaktakan lang pala nangyayari. But those who truly believe, kung grupo yan ng believers, they will act together. Naalala nyo yung kwento nung nagmi-minister si Jesus, tas nabutas yung kisame? Naalala nyo yung kwento na yon? O balikan natin. Merong isang paralyzed man. Yung mga kaibigan niya, gusto siyang ilapit kay Jesus para gumaling. Yung 4 na kaibigan, hindi lang sila ipagpe-pray ka namin, ha? Hindi. Talagang umakyat sila doon sa bubong ng bahay, kinutkot nila yung kisame para maibaba yung paralyzed man kay Jesus. Kasi punong-puno punong-puno yung house. There was no way to get in. Mark chapter 2, verse 4 to 5. They could not bring this paralyzed man to Jesus because of the crowd. So they dug a hole through the roof above his head. Imagine niyo yung gano'n, no? Nananahimik tayong gano'n, tapos biglang may kumukutkot sa kisame. Di ba? Napaka-dramatic nung eksena. Then, they lowered the man on his mat, right down in front of Jesus. Kita mo yung planning, di ba? Yung sakto daw sa harap ni Jesus yung ano. So, hindi mali yung shoot nung paralyzed man. Baka sa bandang likuran na punta. Pero talagang isinakto nila doon sa harapan ni Jesus. Notice this, verse 5.
Seeing their faith, Jesus said to the paralyzed man, "My child, your sins are forgiven." Kaninong faith daw yung nakita ni Jesus? Doon ba sa paralyzed man lang? Sabi, their faith. Nung nakita ni Jesus ang kanilang paniniwala, their combined faith, na-activate ang power ni Jesus. Yung talagang mga nakikipray, nakikikilos din. Yun talaga ha. Hindi lang siya prayer sa bibig, but we take part in action if we truly pray together. Ano ang obvious na lesson dito mga kasama? Kailangan nating kumilos. Hindi pwedeng pray-pray lang, quote-unquote na pray-pray lang. Kailangan ang prayer natin may kasamang action. Action makes faith real. Action makes faith observable. It makes faith evident. And action makes faith activated. Action ang nagiging catalyst. Siya ang nag-a-add talaga ng special element sa prayer. Prayer is a verb. Praying is an action word. Kapag may nakikita tayong mga kumikilos, dapat sinusuportahan natin sila. Kasi nagpe-pray sila. Aside from our prayer, pag may nakikita tayong mga tao who are taking action, who are taking diligent effort sa kanilang mga ginagawa, respect those people. Nagpe-pray yun. And if you really want, suportahan yung prayer nila. Also, we have to consider, pagka merong mga nagsusumikap, talagang by actions, ginagawa nila yung faith nila, huwag silang distorbohin. Kasi nga, nagpe-pray sila. May mga tao, nagsisipag yung tao, merong mga ganun, nagsisipag yung tao, ginagawa niya ang lahat, guguluhin pa, didistorbohin yung diskarte nila. Huwag yung distorbohin. They are praying. Ang panalangin ay hindi lang yung pagluhod, pag-aantanda. Ang panalangin ay hindi lang yung pagsambit ng mga salita na, tayo'y manalangin. Tapos sa dulo, in Jesus' name. Hindi lang yun ang panalangin. Praying can be done through actions. Prayer requires action. Through prayer, leads to action. And prayer bears fruit through our actions. Because, sabi nga natin, alam ng lahat ng henerasyon ang sinasabi na, action speaks louder than words. And faith, prayer, done through action, speaks louder than any prayer in words. Ganun lang yun. Colossians chapter 4 verse 2, sabi nga ni Apostle Paul, never stop praying. So nagpe-pray. Pero ito pang sabi niya, be ready for anything. May pagkilos, you see? Hindi lang siya nagpe-pray, pero ready siya. Be ready for anything by praying and being thankful. Prayer and taking action, if things is difficult, is the most effective way. Praying and taking action is the best way to do when there is difficulties. Pagka merong mga difficulties, mga trials and challenges, prayer pa rin ang paraan. Pero not just prayer, but pray through action. 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we live by faith, not by sight. Or I have added, for we live, meaning we act, we move, we work by faith, and not just by sight. Live according to what you believe in. Live according to what you believe will happen, despite what you see at the moment. Manalangin, kumilos, ayon sa inyong paniniwala, kahit pa hindi ganun kaganda yung nakikita nyo sa inyong harapan. Mark 11:24, at pag ganyan ang attitude natin, ganyan ang practice natin, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Mangyayari talaga. Kasi nga, hindi lang siya usal na panalangin, pero panalangin na may pagkilos. Pag-isipan pa natin ito. Because how we pray shapes the way we live as followers of Jesus. Paano talaga tayo manalangin?